Susuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po. May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Opo. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, problem. That's just Okay. how it is. Top 5 news this week, June 14 to 20. Number 5, official na. Si Senator Win Gatchalian na ang Senate President at tinanggap na to ni Senator Alan Peter Cayetano. So how did this happen? Nitong Wednesday, June 17, nagpatawag ang Malacanang ng special session. Special kasi nag-adjourn or natapos na yung regular session noong June 3. Sabi ni President Marcos, kailangan daw ipasa ang priority bills niya na nabinbin dahil sa pag-absent ng Cayetano block, which wasted several session days. Doon sa special session, umattend yung 12 members ng Gatchalian block plus si Senator Joel Villanueva na lumipat from the Cayetano block. Villanueva also voted for Gatchalian, thus completing the 13 votes required by the 1987 Constitution to elect a Senate President. Okay, so baka nalilito kayo. Di ba June 3 pa naging Senate President tong si Gatchalian? Ang nangyari kasi nung June 3 ay nahalal siyang Senate President pro tempore. Basically, the deputy. Pero hanggang dun lang siya pwede maiboto kasi 12 lang sila nung session na yon. Kulang ng isa to comprise a majority of all members. Inappoint siyang acting Senate President habang hindi nagpapapasok sa session tong si Cayetano bilang pagprotesta umano sa panghihimasok ng Malacanang. Well, andun lang naman siya sa office niya, nag-Facebook Live. But Cayetano's continued absence from session made the Senate lose even more credibility. Kaya kahit yung mga kaalyado niya ay nag-alangan ng panindigan yung kuno ay boycott ng grupo nila. Bakit mo nga naman kasi ibo-boycott ang sinumpaan mong trabaho for which pinasasahod ka ng taong bayan na naghalal sa'yo? Anyway, itong si Cayetano ay nag-concede naman na even before the day's session. Hindi nga lang siya umattend. Na-inform naman kasi siya ni Villanueva prior to his move, so wala nang choice si Cayetano kundi tanggapin na lang. By Wednesday afternoon, back to work na sa session yung karamihan sa members ng Cayetano block. Kasi no choice na sila. May 13 na sila, di ba? Every day is a blessing. So, there's no choice but to be happy, di ba? Pero aside from Alan Peter, absent pa rin sina Senators Mark Villar at Robin Padilla na nasa Cebu noon para sa special screening ng kanyang pelikula na Bad Boys 3. So, does this mean na si Gatchalian na ang magpe-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, there's a chance na hindi because, number 4, maaaring si Senator Chis Escudero ang maging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara according to Senator Ping Lacson. That's because abogado si Escudero at maraming legal complexities ang impeachment process. For this, inamyendahan ng Senate Majority noong June 3 ang rules. Instead na matik na ang Senate President ang magiging presiding officer ng trial, pwede na raw maghalal ang mga miyembro ng ibang presiding officer via a majority vote. Hindi kasi abogado si Gatchalian. Okay, now may problema dito ang ilang grupo, gaya ng Tindig Pilipinas Coalition. Kasi remember, last year, sa unang impeachment ni VP Sara, si Escudero yung nag-split hair sa meaning ng the trial must proceed forthwith, which led to a long delay. He was the Senate President at the time. Siya yung presiding officer nung inirekomenda ni Alan Peter Cayetano na i-remand o isauli ang articles of impeachment sa House of Representatives. Sa ilalim niya rin ini-archive yung kaso at kinalaunan ay nalusaw na nga. And that was clearly a move in favor of Sara Duterte. Pero ginulat tayo ni Escudero noong June 3 when he showed up sa session to support Gatchalian's move for the Senate presidency, leaving the pro-Duterte bloc led by Cayetano. What is the meaning of this? Isa sa mga nag-iba sa sitwasyon since last year ay isa si Escudero sa itinuro ng mga testigo na umano'y sangkot sa flood control corruption. Isa pa si Villanueva na naglipat kampo rin. Si Jinggoy Estrada nakadetain na over flood control corruption cases at suspended bilang senador at senator judge ng impeachment trial. Si Senator Rodante Marcoleta may pending plunder case din at si Senator Bato de la Rosa pinagtataguan ang ICC. What will all this mean for VP Sara's impeachment trial? Also, what will it mean for the flood control corruption cases and investigations? Yan ang babantayan natin in the coming weeks and months. Para makausap kaming mga taga-Rappler about this, download our free app and join our chat channels there. Alright, number 3. From the halls of power, punta naman tayo sa sentro ng isa pang krisis. Almost 2 weeks na since the magnitude 7.8 earthquake that rocked parts of Mindanao at marami sa mga kababayan natin ang nagdurusa pa rin.
Halimbawa na lang sa Sitio Datal Salvan sa Barangay San Jose, General Santos City. Mahigit 400 na residente ang nananatili pa rin sa mga tolda sa isang open area kung saan dati ay pinatutuyo nila yung mga produce nila sa araw. In short, ay nakabilad sila sa matinding init sa araw tapos sobrang dilim naman sa gabi. Hindi sila makakilos ng normal, hindi makatulog ng maayos, hindi makapagluto, hindi makapaglaban ng mga damit nila. Bukod doon, nasira sa landslides ang dapat sanay masaganang ani ng mga magsasaka dito. And this is just one barangay. Ang bayan ng Glan, Sarangani, isa sa mga hardest hit ng lindol. Hanggang ngayon, libo-libong pamilya pa rin ang hindi makauwi sa mga bahay nila. Dala ng takot na baka gumuho na lang ang mga to habang nasa loob sila. All in all, 1.5 milyong kababayan natin ang naapektuhan ng lindol. Malaking dagok to, lalo na dun sa mga salat sa buhay kasi wala naman silang ibang bahay na matitirhan. Wala silang kamag-anak na kayang sumalo sa mga pangangailangan nila. Or walang ari-arian na maibebenta para makabangon ulit. Okay, so not to politicize this ha, pero ito exactly yung sitwasyon na nagpapakita kung gaano kakulang ang suportang maaasahan natin sa pamahalaan. For a country so prone to disasters gaya ng Pilipinas, bakit ba parang walang foresight ang mga leader natin? Yung mga pondong nakukurakot, what if napunta na lang sana sa on-standby na ayuda, mas maaayos na temporary shelter, social security o insurance, mas secure na livelihood, lahat sana ng creative ways of preempting the crises left behind by natural disasters. Kaya sa susunod na eleksyon, singilin natin ang mga kandidato ng clear-cut, forward-looking plans on disaster mitigation. Okay, number 2, kamusta na nga ba ang gera sa Middle East? Malapit na nga ba itong matapos? Well, posible, and as things stand, it appears na hindi na-achieve ng US ang mga objectives nito sa pag-atake sa Iran. Okay, so for starters, pumirma ng isang pansamantalang kasunduan ang US at Iran nitong Miyerkules. And dahil doon, extended by 60 days ang ceasefire nila. Nagsimula nang makadaan ulit sa Strait of Hormuz ang oil tankers na na-stranded doon. Bumaba ang presyo ng krudo sa merkado. Pero ano ang laman nitong interim agreement na to? Well, to be direct about it, wala sa mga sinabi ni US President Donald Trump na pakay niya nung sinimula niya ang gera noong Pebrero. Hindi nasunod yung gusto niyang alisin sa Iran ang enriched uranium stockpile nito na sangkap sa pag-produce ng nuclear energy. On-site downblending lang ang mangyayari. That means wala pa ring guarantee against Iran being able to produce a nuclear weapon, which is the US's main concern when it comes to Iran. Wala ring regime change na nangyari. Iran's theocratic government remains. Meanwhile, napalift ng Iran ang ilang sanctions na unfreeze ang billions of dollars worth of assets at napayagang mag-export ng krudo. Iran will also retain partial control of the Strait of Hormuz. Maniningil daw sila ng service fees para makadaan ng mga barko. Wala naman yan before the war. Makakatanggap din ng Iran ng $300 billion na reconstruction fund bilang danyo sa mga winasak ng airstrikes ng US. Worse, labas sa usapan na to ang Israel na patuloy ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon. Sabi ng Iran, out of desperation daw ang pagpirma ni Trump sa interim agreement. Well, malamang dahil under pressure siya ngayong papalapit na ang midterm election sa Amerika at isa sa mga pangako niya ay ang tapusin ang lahat ng gerang kinasasangkutan ng Amerika. Well, so much for the art of the deal. Okay, and we've come to number 1, our top story for this week. Banned na sa UAAP ang lahat ng coaches ng Ateneo na sangkot sa deadly team building sa Aurora. While on the police front, hazing allegations versus the coaching staff. Direct result ang ban ng pagkalunod ng 2 basketball player ng Blue Eagles, sina Rene Baterbonia at Divine Adili, habang nasa pangangalaga ng mga coach na ito. Preemptive measure daw to at tila hinihintay lang ng UAAP ang resulta ng mga investigasyon para sa iba pang sanctions. Sabi nga ng isang official nito, they will go where the evidence leads. Pero bago pa man ma-blacklist ang mga coach sa premyadong liga ng mga universidad, nag-resign na ang head coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin nitong Lunes, June 15. Ang tanong ng marami, bakit hindi terminate ng Ateneo si Baldwin? Remember, nung Friday, June 12, nag-apologize siya sa mga pamilya ni Baterbonia at Adili via Facebook at inamin na he failed as their coach. Well, you can add that to the endless list of criticisms against Ateneo's leadership na tinaguri ang borderline indifferent at palpak sa crisis management. Okay, so back to this week,
center stage ang investigasyon ng pulisya. Kinokontradict ng CIDG ang sinabi ng Aurora Police na natural accident daw ang pangyayari. Sabi ng CIDG, you won't send somebody in those conditions, referring to the rough seas on the coastline of Aurora. Bakit daw lumusong pa sa tubig kung training ang pakay? So dito, tila tinutumbok ng pulisya ang criminal angle. Mukha raw hazing ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang binata. Which reminds us of statements made by former players na tinawag ang training ni Baldwin na bootcamp, deadly, at hell week. Well, mismong si Coach Tad Baldwin back in 2017 said that the best way to break the ego is to break the man. Sagot naman sa pulisya ni Coach John Jacinto na present dun sa Aurora Resort, aksidente raw talaga ang lahat. Kinatigan ito ng dalawang survivor ng team building na si Kiefer Alas at Sam Reyes sa isang panayam sa podcast na Let's Talk with Pia Ontiveros. Wala raw initiation na nangyari. Ikinwento rin nung dalawa ang struggle nila dun sa Riptide. Sabi ni Alas, hindi raw siya marunong lumangoy and at one point, akala niya ay mamamatay na siya. Also, hindi lang alleged hazing ang hinalungkat ng pulis, pati yung ownership at management ng team. Isasabi na raw ng CIDG ang presidente ng Ateneo de Manila University, pati rin ang smart officials. So bakit smart officials? Napag-alaman daw ng CIDG na umano'y autonomous and independently run ng isang foundation yung basketball team. Mabilis naman tong pinabulaanan ng foundation ni Tycoon Manny V. Pangilinan, ang MVP Sports Foundation. Limited lang daw sa funding ang papel nila. So bakit sumulpot ang gantong anggulo? Sabi ni Rappler Sports Editor Jasmine Payo, halos self-governing unit ang college basketball teams na pinapatakbo na parang professional squads. Kaya siguro binubusisi pati ang mga sponsors. Ang logic, sa mga bootcamp daw kasi napapanday ang brotherhood at winning culture. So doesn't that remind you of fraternities? Pero si Alas at si Reyes humihingi ng understanding and compassion. Sabi nila, we experienced trauma as well. Sabi ng veteran journalist na si Inday Espina Varona sa kanyang opinion piece para sa Rappler, yung mga galit, focus your fire on the coaches and managers, the clueless athletic department, the frozen reactionary comm experts and university officials. Huwag sa mga players na kapwa na traumatized dahil muntik malunod at namatayan pa ng teammates. Nitong Biyernes, June 19, graduation ng senior class of 2026 sa Ateneo. Bittersweet yung event. May underlying na lungkot na kitang-kita dun sa mga black armbands na suot ng graduates. Sabi ng graduating class, nag-iwan daw ang trahedya ng quote, anger, loss, and pain na hindi maiibsan even long after graduation day. Alright, that's it for this week. See you again next week.